Kung kayo po ay bibili ng basketball, magkano po kaya? Mga 500 pesos. Pero kung yung bolang yon ay hinawakan po at ginamit nilaro ni LeBron James, magkano na po kaya yung basketball? Aabot po sa $500 million. Magkano po kaya ang tennis racket? Mura lang po. Makakabili po kayo ng 1,000 pesos pang tennis. Pero kung yung tennis racket na yon, hinawakan po ni Serena Williams, yung pong champion sa tennis, sa tingin niyo po magkano aabot yung pong tennis racket na yon? Magkakaroon po ito ng halaga ng $94 million. Kung kayo po ay bibili ng billiard stick, magkano po kaya? Tinignan ko po online, 1,300 pesos. Pero pag ginamit po ito ng batikan na manlalaro, ang ating pride, si Efren Bata Reyes, alam niyo po kung magkano na yung billiard stick na yon? Aabot na po siya ng $600,000. Magkano po kaya ang boxing gloves? 2,500 pesos lang po. Pero pag sinuot na po ng pambansang kamao, ang ating ding pride, ang champion, si Manny Pacquiao, magkano na po kaya yung mga boxing gloves? Umaabot na po ng $500 million. Ano pong ibig sabihin? Tingnan niyo po mga kapatid. Yung mga gamit na yon, nung umpisa, ang mumura, walang halaga. Pero sa tamang kamay, naging napakahalaga. Mababasa niyo po sa Biblia. Tingnan niyo po sa banal na kasulatan. Isaiah chapter 64 verse 8, it says, "But now, O Lord, you are our Father. We are clay, and you are the potter. We are all the work of your hand." Ang putik, kung hindi hahawakan ng Diyos, putik lamang yan. Dumi, walang halaga, hindi pinapansin. Pero sa kamay ng Diyos, tingnan niyo kung anong nagawa niya sa putik. Naging kasangkapan ito ng milagro. Nagkaroon ito ng buhay. Naging napakahalaga nito. Naging muka ng kanyang pagpapala. Ganyan po ang ating buhay. Ang buhay ng tao, wala talagang halaga kung mag-isa. Pero sa kamay ng Diyos, nagiging napakahalaga niya. Kaya tandaan po natin mga kapatid, ang buhay na ito, hindi naman tungkol sa iyo. Ang buhay na ito ay tungkol sa Diyos. Na pag hinawakan ka niya, dyan pa lang yan magkakaroon ng buhay. Dyan pa lang yan ikilos. Dyan pa lang yan gaganda. Kaya nga po, hindi ko alam kung napansin niya yon. Habang tayo'y lumalayo sa Diyos, doon nagiging mas malungkot ang ating buhay. Habang lumalayo tayo sa Diyos, doon nagkakagulo-gulo ang ating buhay. Habang lumalayo tayo sa Diyos, doon tayo naliligaw, nalilito, nawawala at nagwawala. Alam ng Diyos ang problema mo. Alam ng Diyos ang kahinaan mo. Alam ng Diyos ang pagkukulang mo. Pero ang sagot sa problema mo, nasa kamay mo. Nasa kamay ng Diyos. Amen? Ang kahinaan mo, lalakas lang yan sa kamay ng Diyos. Amen? Ang pagkukulang mo, mapupuno sa kamay ng Diyos. Tandaan po natin, kung wala ang Diyos, wala tayong kapangyarihan. Without God, we do not have any power, we do not have any life, we do not have any direction. Pero pag hinawakan ka na ng Diyos, diyan ka magkakaroon ng lakas. Diyan magkakaroon ng makabuluhang tadhana. Diyan magkakaroon ng makabuluhang direksyon ng iyong buhay. Yan po ang sinasabi ng ating ebanghelyo. Ang mga nananampalataya sa Diyos ay makakagawa ng himala. At ano ang ibig sabihin ng pananampalataya? Nung panahon ni Jesus, naiintindihan po nila ang salitang belief, trust. Pag sinabi mong naniniwala ka sa isang tao, buong buhay mo, nilalagay mo sa kanyang kamay. You are giving the entirety of your being to that person that you trust and you believe. Yun yung ibig sabihin ng pananampalataya. Pinapaubaya natin lahat-lahat sa Diyos.
Tingnan niyo po ang mga kahindik-hindik, ang mga kababalaghan, ang mga milagro na pwedeng magawa ng isang taong naniniwala sa Diyos. Nakakapagpaalis siya ng masamang espiritu. Nakakapagpagaling siya ng may sakit. Nakakapagsalita siya ng ibang wika at hindi siya mapapahamak. Kaya nga, magandang palatandaan yan. Pag ikaw ay napupuno ng masamang espiritu sa iyong isip, sa iyong puso, anong ibig sabihin? Mahina ang iyong pananampalataya. Pag hindi ka nilulubayan ng sakit, ibig sabihin, mahina ang iyong pananampalataya. Napakapangit at napakasama ng lumalabas sa iyong bibig. Ibig sabihin, kulang ka sa paniniwala sa Diyos. Pag merong masama na nangyayari sa iyo at hindi umaalis, yung masamang karanasan na yan, ibig sabihin, kulang ka na sa pananalig sa Diyos. Kung ang mga unang Kristiyano nakagawa ng himala, posible din po sa atin kung maniniwala tayo sa Diyos. At anong ibig sabihin ng paniniwala? Huwag mo lang hawakan ang sarili mong buhay. Ipahawak mo sa Diyos. Allow God's hand to touch you, to guide you, to be with you. At makikita niyo po, makakagawa kayo ng himala at milagro. This life is not about us. This life is about a God who creates something beautiful with us. Pag ikaw ay nagsarili, makikita mo, hihirap ang buhay. Papangit ang buhay mo. Pero kung magpapahawak ka lang sa Diyos, napakaganda ng mga bunga na lilitaw at mararanasan mo. Ano po sa tingin nyo yung pinaka makapangyarihang parte ng ating katawan? Maaari yung iba sasabihin nila yung isip, yung utak ng tao. Dahil yan, ginagamit niya sa pag-iisip. Pwede po. Maaari yung iba sasabihin nila makapangyarihan ang puso. Dahil pag wala ang puso, mamamatay ang tao. Pero alam niyo po kung ano yung pinakamakapangyarihan na parte ng ating katawan? Ito po mga kamay na ito. Bakit ang mga kamay? Hindi lang po dahil tayo makakapagtrabaho, hindi lang dahil madedepensahan mo ang sarili mo sa mga panganib, pero mapanganib ang dalawang kamay na ito pag pinagsama mo sila. Ibig sabihin, nagiging makapangyarihan sila pag ikaw ay nananalangin, pag ikaw ay nagdarasal. Amen? Sabi po nila, ang buhay ng tao ay parang lapis. Pero ang lapis, para makasulat yan, kailangan merong humawak. Amen? Dahil parang lapis ang buhay mo, dapat huwag kang mag-alala. Dahil kung man magkamali sa pagsusulat, meron naman pambura. Huwag tayong mag-alala. Dahil kung ang Diyos ang umahawak sa atin, parang lapis, hahayaan ba niya na makasulat, makaguhit, o makagawa tayo ng masama? Bakit nagiging walang kwenta, walang halaga ang buhay mo? Dahil ayaw mong ipahawak ito sa Diyos. Dahil malayo ka sa Kanya, nagsasarili ka. Isa itong panggising sa ating lahat. Ang buhay na ito ay magiging mahalaga lang, maganda, mabuti at kapaki-pakinabang sa tamang kamay. Wala ng kamay na dapat humawak sa atin kung hindi ang kamay ng Diyos. Magkano pong bilao ngayon? Kung bibili po kayo sa palengke, mga 25 pesos, 50 pesos. Pero pag bumili ka sa online, kanina tinignan ko po sa Shopee at Lazada, tig to 200 to 250 po mga bilao. Pero meron pong bilao na binebenta ngayon sa Amerika. Isa pong decoration shop. Yung bilao pang decorate po ng living room o ng kanila pong bedroom. Alam niyo po kung magkano nila binebenta yung bilao? Sa pera po natin, 14,000 pesos. Para-parehas lang po na gawa po sa kawayan. Lahat po ng bilao, handmade. Pero ang tanong, bakit magkakaiba po ng presyo? Yung sa palengke, 25 pesos. Online po, 250. Pero bakit yun doon sa Amerika, ang mahal? Meron pong bumibili. Kung kayo po, bibili po ba kayo ng 14,000 pesos na bilao? Tapos isasabit mo sa iyong sala o kaya naman sa iyong kwarto? Hindi po siguro. Ano po yung pagkakaiba? Bakit ang mahal? Pero para-parehas lang naman na bilao. Ang pagkakaiba ay yung mga taong bumibili, yung taong nakaka-appreciate, yung taong tumitingin. Kasi
pag ang tao appreciate niya, pinapahalagaan niya yung isang bagay, yan po ay magiging napakamahal, priceless. Pero para sa isang tao, hindi niya nakikita na mahalaga ang isang bagay, yan po ay magiging mura lang. Anong nagpapamahal sa isang bagay o tao? Tandaan niyo po ito. Yung pagpapahalaga at pagmamahal. Nagiging mahal pag minamahal mo. Amen? Nagiging mahalaga pag pinapahalagahan mo. Nagiging mura pag wala kang pagmamahal. Nawawala ng halaga, nawawala ng kwenta pag walang kahulugan sa iyo. Kaya napakahalaga po, natandaan natin, pag hindi tayo pinapahalagahan, pag hindi tayo minamahal, matuto tayong lumayo sa mga taong ito. Kung paano narinig po natin sa unang pagbasa, itong si San Pablo, siya'y nangaral sa mga Athenians. Itong mga taong ito, napakatalino at napakaganda po ng kanyang pangangaral. Ginamit niya ang kanyang talino para ma-reach sila, para mahipo ang kanilang damdamin, para sila ay makomberte, mapagbago nila. Pero anong nangyari? Nakinig sila, pero pinagtawanan siya. Nakinig sila, tinignan siya, pero yung mga iba, hindi siya pinansin, inisnab siya. Kaya sabi po ng ating kwento, and he left them. Ayaw nila makinig, walang halaga sa kanila yung kanyang pangangaral na napakaganda. He left them. And we should do the same. We should also be wise. Maging matalino din tayo. We should learn to walk away from people who do not love us and appreciate us. Pumunta ka dun sa mga tao na minamahal ka, ina-appreciate ka, pinapahalagan ka. Ano yung mararamdaman mo? Ano yung mararanasan mo? You would feel valuable. You will feel priceless. You will feel like a millionaire and a billionaire. Di po ba? Pero manatili ka doon sa mga taong binabaliwala ka o binababa ka o pinagtatawalan ka. Kahit na the best na yung binibigay mo, mawawalang kwenta yan. Sayang lang. Sometimes we experience this, not being appreciated. Dumarating po sa punto ng ating buhay, being unloved. Pag ginagawa mo naman ng lahat para dyan sa asawa mo, pero nanlamig na sa iyo. Di ba? Parang nararamdaman mo, wala kang kwenta. Para kang basura. O pag yung anak mo, sinasagot ka pa, nagre-rebelde, inaaway ka pa, minumura ka pa. Hindi man matandaan yung iyong sakripisyo, paghihirap, para mapag-aral mo lang siya, mapatapos mo siya. Anong nararamdaman natin? Parang isinasantabi tayo, parang tinatapon tayo. Anong gagawin po natin? Pag ganyan na yung ating nararanasan, kailangan din po nating tandaan, una, appreciate yourself. Love yourself. Yan yung unang-unang nakakalimutan din natin . Hinahanap natin yung appreciation, yung pagmamahal sa iba. Pero tayo mismo, hindi natin ma-appreciate, hindi natin minamahal yung ating sarili. When was the last time that you have thanked yourself? Kailan yung huling panahon, oras, tumingin ka sa salamin, pinasalamatan mo yung iyong sarili. Sinabi sa iyong sarili, good job. Ang galing mo. Salamat sa pagtitiis mo. Salamat sa iyong pagsasakripisyo. Napakarami sa atin, hinihintay na sabihin yon sa atin. Galing sa ating mga asawa, galing sa ating mga anak, galing sa ibang tao. Before you can hear that from other people, try saying that to yourself. Sabihin mo sa iyong sarili, congratulations, good job. Sabihin mo, salamat. Try appreciating yourself. Try loving yourself first. But secondly, remember that God appreciates our effort. Kung hindi nakikita ng mga tao yung the best na ginagawa mo, ang Diyos nakikita niya. Ang Diyos alam niya yung mabuti na yung ginagawa, yung iyong pagsasakripisyo. At magtiwala ka na palagi kanyang binibigyan ng banal na Espiritu. Pinapalakas ka niya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya nga, when you feel worthless, when you feel you do not mean anything, that your work means nothing, remember first, walk away from these people that do not appreciate you. Lumayo-layo ka ng konti. Pag mag-isa ka, pasalamatan mo yung sarili, yakapin mo yung sarili, mahalin mo ang iyong sarili. Magdasal ka, makinig ka sa Diyos.
palaging sinasabi sa'yo, okay lang yan. Ako alam ko naman kung ano yung ginagawa mo eh. Mahal kita. Pagpatuloy mo yung iyong pagsasakripisyo. Nakakita na po ba kayo ng lobster? Ano po sa Tagalog yung lobster? Ulang. Ano po ba yung lobster? Parang mas malaking uri ng hipon. Di po ba? At may napanood po ako, napakagandang impormasyon tungkol sa mga lobster, mga ulang. Kung minsan, ang mga lobster po ay napapadpad sa dalampasigan. At pag minsan, sila ay na-stranded sa lupa, hihintayin muna daw po nila na dumating ulit yung tubig, mag-high tide, para sila ay makabalik sa dagat. Kung wala daw pong tubig, ang gagawin po ng mga lobster, magtatago sa ilalim po ng lupa o maghahanap ng mga bato, doon po sila maninirahan muna. Pero nakakapagtaka, ito po, minsan, ang lapit-lapit na lang po ng tubig, ilang metro na lang, ilang inches na lang. Ayaw pong gumalaw na mga lobster, hinihintay talaga, gusto nila, yung tubig pa ang lumapit sa kanila. Kahit na po matuyo sila, kahit po mahirapan na sila, kahit na mamatay sila, yun po yung nakakapagtaka sa kanila. May magagawa sila para iligtas nila yung sarili nila. May magagawa sila para mabuhay sila. Ang gagawin na lang nila, gagapang na lang sila ng konti. Ayun na yung tubig yun. Pero ayaw pa rin nilang gawin. Yun yung nakakapagtaka sa kanila. Pero minsan, hindi po ba? Sa buhay natin sa mundo, meron din mga tao, utak ulang, utak lobster. Anong ibig sabihin? Abot kamay na ang grasya, sinasayang pa. May magagawa para mabuhay, pero walang ginagawa. Pinapabayaan na lang ang lahat. Amen? Ngayon yung maiintindihan, bakit ang ating Panginoon sa ating Ebanghelyo nalulungkot, very disappointed, nagagalit dito sa mga bayan ng Capernaum, Bethsaida, Corazin. Bakit? Kasi pumunta na siya doon, nagpakita na ng milagro, nangaral sa kanila, hindi pa sila nagbago. Hindi pa nila kinuha ang oportunidad na yon para makatanggap ng grasya, magbalik ng loob sa Diyos. Utak din silang lobster, utak ulang. Sinayang ang grasya, abot kamay na, nasa harapan na, wala pa rin silang ginawa. Tingnan din natin ang ating mga sarili, ang ating buhay. Baka ikaw, baka tayo, nag-uutak ulang din tayo. Baka sinasayang din natin yung grasya ng Diyos. Konting effort lang, konting pagod lang, makakatanggap ka na ng bendisyon at grasya sa Diyos. Minsan yung mga estudyante, yung mga bata, pansinin niyo po, nandyan na sa harapan nila ang lahat para matuto sila. Di po ba? May libro na. Ngayon nga, salamat sa Diyos, may internet na. Nung panahon po namin, para mag-research ka, maalala niyo po mga kaedad ko, encyclopedia. Pero yung mga mas matatanda sa atin, anong gagawin niyo po para matuto ka? Library. Ang hirap mag-aral ng unang panahon. Pero ngayon, lahat po ng impormasyon, lahat ng kaalaman, at your fingertips. Minsan nga, cellphone lang. Pwede ka nang matuto. Meron ng YouTube. Lahat ng kailangan mong malaman nasa internet na. Pero bakit ayaw pa rin matuto? Abot kamay, ayaw lumapit. Walang ginagawa, sinasayang. Amen? Minsan hindi po maiiwasan din nag-aaway ang mag-asawa. Minsan hindi rin maiiwasan may pag-aaway sa trabaho o sa iyong kapitbahay o sa iyong kapamilya, sa iyong kapatid. Pero ano ba yung kailangan para masolusyonan matapos na ang hidwaan? Isang salita lang. Kailangan mong banggitin, sabihin. Ano po? Sorry. Yun lang yung kailangan sabihin. Pasensya ka na. Mahirap ba sabihin yun? Sasabihin mo lang yung simpleng salitang yun, kahit na nasaktan ka niya, sabihin mo lang, sorry, pasensya ka na, para matapos na yung away. Pero anong ginagawa niyo? Anong ginagawa natin? Dahil sa pride natin, ayaw nating sabihin. Mas gusto pa natin na dinadala, nakakabigat sa ating damdamin.
Hindi ba pagiging utak ulang yan? Napakasimpleng solusyon, napakadali lang ng kailangang gawin, hindi mo pa magawa-gawa. O kaya naman po, kahit din sa ating pananampalataya, di niyo po napansin kung sino yung mga malalapit minsan sa simbahan? Sila yung mga hindi nagsisimba. Di naman po ako nagpaparinig, ha? Kasi po, yung mga parokyanos ko po dito, pinagmamalaki ko po, yung mga malalapit sa simbahan dito, nagsisimba po. Minsan nga, meron din ako naririnig sa mga ibang Christian group, yung kanilang church, nasa ground floor, nakatira yung mga members nila, nandun sa second floor, third floor. Gagawin na lang, bababa na lang, mag-a-attend na lang ng prayer meeting, hindi pa magawa. Ganyan din po sa simbahan. Lalakad ka na lang, papasok ka na lang sa simbahan, hindi magawa-gawa. Bakit? Dahil sa pagiging utak lobster, utak ulang. Konting effort lang, hindi pa magawa. Bakit? Yun yung tanong. Ano yung nagiging hadlang sa atin? Ano yung pumipigil sa atin sa paglapit sa grasya, kabutihan, pagmamahal ng Diyos? Ang tawag po natin dyan, kasalanan. This is what sin do to us. It blocks us. It hinders us in approaching the Lord, in coming close to God's grace, to God's love. Tingnan niyo po sa internet, itong larawan, painting na ginawa po ni Michelangelo. Ang title po, The Creation of Adam. Isa pong sikat na painting, makikita niyo po sa Sistine Chapel, doon po sa Roma. Ito po ay painting tungkol sa Diyos na nasa langit, habang ito namang ginawa niyang tao si Adan nasa mundo. Itong ating mapagmahal na Diyos, God the Father, is stretching His hand, trying to touch Adam. God wanting to bless Adam. Pero ano po yung itsura ni Adan? Tamad na tamad, hinang-hina. Pakatignan niyo po dun sa painting, yung itsura nung kamay, nung daliri ni Adan, nanlalambot. Habang ito pong ating Panginoon talagang bigay todo. Gusto po siyang hawakan. Gusto po siyang abutin. Habang ito naman si Adan, hindi man maiunat-unat yung kanyang daliri. Pero konting unat na lang, magkikita na yung kanilang mga kamay. Ibig sabihin, makakatanggap na ng blessing si Adan. Pero bakit napakatamad niya? Bakit wala siyang gana? Dahil nga sa kasalanan. Magdasal po tayo sa pamamagitan po ng grasya ng Diyos. Bigyan tayo ng lakas, labanan ang kasalanan, ang katamaran, ang kahinaan ng ating pagkatao. Konti lang, abot kamay na ang grasya. Huwag nating sayangin ang binibigay ng Diyos sa atin.